Ayan na. Ikaw na. Kuya, ito po si Kati. Yung victim po sa pang-aabuso ng alaga kong panganay. Takot po siya na paalam sa amo niya. Takot po siya magsumbong. Baka po kasi ituloy po yung banta sa amin na patayin kaming dalawa. Sabihin mo sa kanya yung details kung anong ginawa niya sa iyo. Kasi po ganito po yun nung una, wala pa po si Kati. Ganon din po yung ginawa sa aking alaga ko, yung panganay ni Sir. Pinasok po niya ako sa kwarto, pero umilak. Namamalansya ako nun. Pero tinulak ko po siya. Buti hindi po tinanggal yung susi. Nakalabas po kagad ako. Tapos, hindi po ako kagad nakapagsumbong nun dahil sinabi po niya na hindi na daw niya uulitin. Pero una pa lang po nung talagang manyak na po yung anak niya. Sinumbong ko na siya na kagad sa amo ko nung baguhan ako. Lagi siya nanananting sa akin sa pet. Pero nagalit ako lagi. Ayoko kasi nang binabastos ako. Kaya nagsumbong ako kay madam. Yun, pinagsabihan. Hindi nila alam na inuulit ng anak niya. Kahapon po nagsumbong ako. Ginawa nila kay Kati. Kahit umiyak na lang po na umiyak si Kati dahil natatakot siya. Bakit daw ako magsumbong? Baka daw po ituloy yung balak na ng alaga ko na patayin siya. Pinasok po siya sa banyo. Naliligo po siya. Wala po kasing lock yung banyo nila eh. Siya na lang po magkukwento sa inyo. Ako po si Kati Amandron. Dito po ako sa labang. Kasama ko si ate. Hirap na hirap po kami dito. Hindi po kami makalabas. Bawal po talaga sa amin yung cellphone. Pero may kami sikreto na cellphone, tinatago kami kasi binilan ako ni ate. At umiyak. At yun nga, Nagkaroon po kami ng komunikasyon sa pamilya namin. karoon po kami ng komunikasyon sa pamilya namin. Kung baka sakali po, kung anong mangyari man sa amin, May alam ang may pamilya alam namin. yung pamilya namin. Yun po yung unang pagpunta ko dito, bait po ng amo ko. Isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, 3 buwan. Hindi na po siya pinapasahod. Advance yung ang pagsahod sa akin. Pag-4 na buwan na ako, hindi na po ako sinahuran. Hanggang magta-3 buwan na po ako dito, hindi pa binigay yung sahod sa akin. Yun Problema po namin ang sahod namin. Problema Ako yung po. June, July ko rin din po, hindi pa rin binibigay. At yun po, pag ko dito, 4 na buwan, po yung chancing po yung anak niya. Yung problema ko din po sa sahod ko at saka yun sa anak ng amo ni alaga nga ni ate. Hindi po kami magkasama sa bahay, pero si Kati po dito sa kapatid ni Sir, sa baba. Ako po sa 3rd floor. Bawal po kayo mag-usap kasi kikita lang po kami pag may pasok sa school o kami lang naiwan. Yun lang po ang chance namin na makapagkita. Nag-chat na lang po kami sa gabi kung may time pa kami. Ang problema po namin, hindi po namin alam takbo ng utak ng anak ni Sir. Ngayon alam niya na nagsumbong ako. Alam ko kaninang umaga si Madam hindi rin mapakali. Pero kami rin, confused po ako, hindi na rin po ako masyadong panatag. Masakit na po yung ulo namin, kaiisip. Gusto na ako namin umuwi. Kaya nga po, decide na kami umuwi kasi yun nga yung sinumbong na namin sa amo ni ate na ganun, na inabuso kami ng anak niya, na pinasok lang niya ako sa CR
burles po yun ako, wala akong malay na papasok siya. Tapos po, nadapa po ako, sakit pa talaga yung balakang ko, tapos nabasag yung palanggana. Wala po akong lakas kung paano ko siya anuin. Tapos anong ginawa niya sa akin, kung pasok siya ng CR, wag daw ako magsusumbong sa amo ko at saka sa pamilya, sa amo niya, sa sa nanay niya, kasi kung magsusumbong daw ako, papatayin daw niya ako. Kaya takot ako, nagsumbong ako kay Ate Chris, na ganun yung ginawa sa akin yung alaga niya. Ayun, nagsumbong si Ate Chris sa mama niya. Wala naman pong reaksyon yung mama niya. Pinagalitan pa po niya kami, nga si Ate Chris sa amo ko, kasi kung magsusumbong daw ako sa amo ko, binabantaan niya kami na yun nga, papatayin daw niya kami, at saka yung pamilya niya mag-away-away. Kaya yung takot kami, baka kung hindi kami aalis dito, anong gagawin ng alaga niya, kasi yung alaga niya hindi po palagay, balik na balik po. Kaya nga yun, Dito po kami sa sana po Damam. matulungan niyo po kami dito sa Damam, sa Kia po, na makaalis na kami kaagad dito, dahil hirap na hirap po kami dito, dahil hindi kami makalabas nga. Lagi pong nakalak ang gate. Lagi pong nakalak yung gate namin. Tsaka hindi po kami kapagbili ng load cake. Basta hirap na hirap po kami. Kahit tatawag sa pamilya ko, hindi ako makatawag. Wala po kasi siyang pera pambili. Wala dahil akong hindi po pera nakasahod. pambili dahil hindi ako sinahuran. Kahit sa pangbili po ng kailangan ko, akin pa po yung pera. Kaya po, gusto ko po talagang umuwi na. Sana po matulungan niyo po kami dito. Hindi po namin alam kung paano po kami makakaalis dito. Kaya nag-video po kami para may makatulong po sa amin kung ano po dapat namin gawin, dahil disyerto po ito kung kami sasakay naman tatakas at sasakay ng taxi. Baka po sa taxi driver kami mapahamak. Kaya kami po humingi ng tulong. Sana meron pong Sana po matulungan niyo po ako. Makauwi Kasi ako po may anak po akong 3, maliliit pa po. Kaya po gusto ko po umuwi talaga. Dahil nag-alala na po yung mga pamilya ko doon. Sana po matulungan niyo kami dito na makaalis. Dahil nahihirapan po kami kung paano gagawin namin, hindi kami maayos dito trabaho. Kasi yun nga, natatakot kami baka sakaling pupunta dito yung alaga ni Ate. Baka anong gagawin niya sa amin. Yun lang po.